Kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control projects, ibinunyag ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro na may proyektong tapos na pero muling nilagyan ng pondo sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Dahil dito, nanawagan siya sa DPWH na ibalik ang NEP sa Budget Department para ayusin. Kaugnay niyan, magkakasama natin Congressman Marcy Teodoro. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Abay, Kong, paano ninyo natuklasan itong duplicate funding sa mga proyekto? Ano po yung mga nakita ninyong halimbawa nito? Sinabit sa Kongreso yung tinatawag na National Expenditure Program. Ito yung listahan ng mga projects, partikular kung sa DPWH yung mga flood control projects natin at yung road rehabilitation natin. At nakita ko doon yung isang halimbawa, yung flood control project sa Balantec Creek in Barangay Santo Niño. Dahil ako naman ay naging mayor nung nakaraang termino ko, kaya pamilyar ako ng konti doon sa mga lugar na nabanggit. At nung 2023 ay tapos na yung slope protection doon sa lugar na yon. At kaya ako nagtaka kung bakit meron pondo ulit o kaukulang budget na inilalaan sa isang proyekto na tapos na. At ang isa pang napansin ko ay merong nitong nakaraang 2 linggo o 3 linggo ay bumisita ang Pangulo dito sa Marikina at meron kami isang project dito sa along Sumulong Highway na kung saan merong unfinished drainage system na ginagawa along Sumulong Highway na ang haba ay nasa 316 meters pa. Nung makita ko sa budget, ang budget naman ay kapos o kulang. Kaya kung mapopondohan man to sa isang taon, ay hindi pa rin ito matatapos. Ganito yung napansin ko dun sa NEP na isinubmit. Ang NEP ay sinasubmit ng Department of Budget and Management. At nung itinanong ko sa Department of Budget and Management kung saan nanggaling yung mga listahan ng mga proyekto, sabi nila sa akin ay agency initiated. Ibig sabihin, kung flood control o road rehabilitation to, nanggaling ito sa Department of Public Works. Kaya nung pinakita ko to sa dating Secretary Bonoan, sabi niya sa akin, dapat linawin nga ito. O sabi ko, dapat dahil sayang ang budget, nadodoble, nagiging redundant ang pagbabudget natin at maring masayang. At kung yung kalsada, meron din isang kalsada tayong nakita rito, Malaya Street in Barangay Malanday, maayos naman tong kalsadang ito kung titingnan natin, ay may budget ulit for road repair. Kaya parang rin ang pagbabudget dito na masasayang kung ito'y pababayaan nating maimplementa. Kaya dapat may pagtatama. And I suggested to Secretary Bonoan to verify the data that they have. Sabi niya sa akin, galing daw ito sa mga district engineer at regional director nila. Sabi ko nga, dapat may mananagot. There should be someone accountable dun sa maling paglalahad o pag-identify ng project. Dapat mas maging responsable tayo para hindi masayang ang proyekto at kung ang proyekto na kailangan ay matapos naman para pakinap mga tao. So, Kong, ang may kinalaman po dito, yung district engineer. Ayon doon sa pag-uusap namin ni na Secretary Bonoan nung nakaraang linggo, dahil tiningnan namin doon sa National Expenditure Program, Cheryl, kung sino ang nag-identify at sino yung magpapatupad nito. At nakita nga na yung ibang proyekto rito, halimbawa, yung sa slope protection, ito yung tapos na yung project na mayroong na pinopondohan pa ngayon, ay ito naman ay doon sa regional director. NCR. Yun naman sa Malaya, doon sa kalsadang maayos naman na pinondohan muli o para gawin daw, ay na-identify naman to ng district engineer. Nakikita naman ito doon sa doon sa National Expenditure Program. Kaya mahalaga na talagang napag-aaralan at nabubusisi yung National Expenditure Program natin. So kung dito po sa inyong na-discovery, hindi malayong nangyayari ito sa mga nakalipas na NEP. Ano po, kagaya lalo na yung double funding.
Diba, nasisilip pa ba ito? Hindi naman po lahat siguro ng congressman ay nasilip yung kani-kanilang mga distrito or baka yung iba talagang minsan ay tina-target na ma-double funding kasi wala nang kailangan gawing proyekto pero nakalusot. Puwede mong ipagpalagay na gano'n, eh. Baka nga yung iba nado-double funding, hindi na pinapansin dahil nga, gawa na yung proyekto. Parang, madali na para do'n sa gagawa pa 'no. Mali naman 'yun, hindi natin matanggap yung gano'ng, sistema. Pangalawa, napakahalaga nung data, eh, saka yung LGU coordination, eh. Dahil 'tong mga project na 'to dapat, dumadaan sa isang feasibility study at naaapruba ng mga local development council at regional development council. Ganito talaga yung proseso ng pag-identify ng mga proyekto para mailagay sa National Expenditure Program. At mukhang ito ang hindi nasusunod. Walang tamang pag-aaral. At higit sa lahat, yung mga datos na meron marahil ang mga district engineer o mga regional director ay hindi na tama o hindi na updated. Ang puwede mo nga ring pag-isipan na maaaring sinasadya rin kaya kailangan talaga maging maingat. Lalo na ito kung talagang gusto natin maging accountable, transparent at effective yung ating, budgeting na gagawin sa taong ito. Dahil nga napansin nga natin maraming mga project hindi tapos, tulad lang ng isang project na aking binabanggit kanina, napakahalaga nitong project nito dahil ang makikinabang hindi lang yung Marikina kundi yung pati yung mga karatig na Mhm. lugar dito sa Marikina, yung Antipolo, yung Cainta, junction 'tong area-ng 'to, yung drainage na yun, eh. Kaya kaya ito nga yung aking ano, eh, ito nga yung aking, pinaliliwanag na mabuti sa DPWH na yung project maaaring nasimulan kung hindi naman natapos ay, parang ano rin, eh, it's also a part of the corrupt practice, eh, of the Mhm. agency, eh. Dahil, hindi pinakinabangan ng tao, binabaha. Ang ekonomiya naapektuhan natin, ang trapiko, ang kalusugan, nakakaawa yung mga tahanang, nalulubog sa tubig baha lalo na dito sa Marikina. Ang naging advantage ko lang siguro, Cheryl, kaya pagtingin ko dun sa National Expenditure Program, malinaw agad sa akin kung ano yung mga dapat gawin. Eh, naging mayor ako, eh, kaya Mhm. pamilyar sa nagiging problema dun sa aming lugar, eh. Ako, sasabihin kong direkta, 9 na taon ako naging mayor. Yung district engineer ng DPWH na hindi ko nakitang dumalaw man lang o napunta man lang dito sa Marikina, eh, para tingnan na aktuwal yung mga proyekto. Siguro kung magpapalit tayo ng mga district engineer, i-require natin lahat ng district engineer that they should be on the ground, Mhm. para nakita nila talaga yung mga problemang, Pero kinakaharap natin. Pero kung 'di ba, nakalagay naman sa local government code po na dapat ang ahensya katulad ng DPWH ay may coordination with the LGUs sa planning at sa pagsasagawa na o pagpapatupad ng mga proyekto. So hindi man lang po nagpapakita or hindi niyo ho nakilala ng personal yung inyong district engineer? Hindi ko kilala, hindi ko nakikita pa. Ngayon nga congressman ako hindi ko man lang nakakausap pa ng personal yung aming district, engineer, eh. Para bang ang ginagawa nila naglilista lang sila ng mga project, sinasubmit sa amin. Kaya nga dapat maunawaan ng marami na, karamihan sa mga congressman ay wala talagang kinalaman dito sa pag-identify sa National Expenditure, Program. Kaya nga ginagawa natin ngayon sa budget hearing, sa budget deliberation ay talagang, binubusisi natin itong mga bagay na ito. Merong dating, memorandum circular ang Department of, Public Works, matagal na 'to, siguro 1990s pa, panahon pa ni Secretary Gregorio Bihilar, na nire-require din, maliban dun sa nasa local government code na talaga makipag-ugnayan ang mga district engineer, ang mga regional director sa mga local government units natin, sa mayor o kaya sa governor. Pero hindi nangyayari, eh. Ang matatanggap mo lang, ako nung mayor ako, ang natatanggap ko lang parang report, eh, kung, ano yung mga project na isinagawa sa aming, lugar Mhm. sa siyudad. Yun lang ang matatanggap mo and they would, suppose that it is already a compliance on the said, legal requirement.
ng local government code o ng memorandum circular ng Department of Public Works. Hindi na ipapatupad na maayos yung coordination na sinasabi. Kaya nga ito nga nangyari doon sa even not only with the local government. Ako, ang sinasabi ko sa NCR, iba tayo kumpara doon sa mga probinsya. Dahil meron tayong Metro Manila Development Authority na ang mandato sa batas ay flood control din. Problema. Baka yung wala ring coordination ng ating MMDA at ang DPWH dahil pati yung isang project namin, yung road rehabilitation at yung drainage rehabilitation in one of the major streets in Marikina, Malaya Street in Barangay Malanday, ay katatapos ng gawin ng isaayos ng MMDA. Tapos makikita mo sa NEP, in-identify na naman dahil nga agency initiated ito ng DPWH sa panibagong pondo. So may nakakapanghinayang yung budget na inilagay natin. Kung tapos na yung proyekto, maayos naman, bakit mo naman aayusin pa, ipagagawa pa ulit yung katulad na proyekto? Coordination napakahalaga eh. Sistema, Kong, ang problema talaga. Yes, Cheryl, sistema. Ako nga, ang sinabi ko nga kay Secretary Bonoan noon, parang may systemic inefficiency eh. Yung inefficiency eh. Walang datos na sapat na magagamit. Walang feasibility study, walang master plan, at yung master plan ng isang city baka hindi integrated do sa master plan ng kabilang syudad o kabilang lugar kasi flooding knows no boundary eh. Ang tubig pupunta kung nasaan yung kung saan yung pinakamababang lugar. Kaya yung drainage system natin dapat integrated din ang paggawa among cities para ma-identify natin yung damang drainage outfall pati yung water carrying capacity ng ating drainage. Kaya nga yung mahalaga rin yung scientific driven at data driven yung ating design ng mga drainage. Hindi na doon sa new normal natin. At kadalasan, ang mga drainage system natin hindi pa nakaayon doon sa hazard mapping na meron tayo. Sa Marikina, Cheryl, kaya napapansin ng iba na medyo nababawasan yung pagbaha dahil meron kaming hazard mapping at may flood map kaming sinusunod na may na pinagbabatayan. Kung ito pong inyong mga na-discover, well, may bago na po tayong talagang DPWH Secretary Vince Dizon. Sinabi na rin po niya na lahat ay magsumite ng courtesy resignation hanggang sa lahat ng mga district engineers. Kayo hubay, makikipag-usap, hingi ng meeting. Ano po ang inaasahan nyo sa bagong pamumuno ni Secretary Dizon sa DPWH? Talagang kailangan transparent tayo sa mga programa natin. May accountability dapat. Palagay ko bahagi ito nung transparency and accountability. Tama rin paano mo maiaayos yung mga bagay kung hindi ka magpabago o kaya yung buong organisasyon ang kailangan mong i-overhaul. Si Secretary Vince nakasama namin nung ako'y mayor pa during the pandemic. Nakita namin yung kanyang yung sinseridad at yung effectivity niya, yung kanyang hands-on management do sa mga nangyayari. Ito yung mga kailangan sa ngayon. Pero ako I would insist on we consult our local government units kasi sila yung nasa ground. Kailangan talaga marinig din natin na sila, lalo na sa pagbaha, sila yung first responder Sila yung nakakaalam yung mga barangay natin. Tulad na nangyari ng pagbaha sa Quezon City, ang unang mga sumaklolo nitong nakaraang araw ay yung mga taga-barangay. Kaya mahalaga rin nakakausap din natin sila para nakikita natin yung water behavior, yung datos na meron tayo on the ground, then we verify it scientifically. Para sa ganun, maitama yung mga disenyo ng ating drainage,
as I have said earlier, yung dapat improve natin yung water carrying capacity ng ating drainage. Lakihan natin ayon dun sa volume ng rainfall count natin. Mhm. Iba na kasi yung rainfall count natin saka yung concentration ng pagbuhos ng ulan. Dati kailangan may bagyo talaga. Dapat may typhoon signal bago magbaha sa isang lugar. Ngayon hindi, it's a low pressure area pa lang. Tapos iba yung ano nila, yung behavior ngayon ng ng klima natin. Kaya kailangan marami talaga, it's very complex. Even in the implementation of our land use plan, Mm. dapat ito rin yung isang maitulak natin napakahalaga nito yung urbanization natin, yung easement natin sa ating mga waterways, yung pagpapatupad ng tamang easement, napakahalaga nito para hindi mawala yung natural waterway natin at Mhm. hindi tayo gumastos sobra-sobra sa may ilog na, tinambakan yung ilog, pagkatapos tambakan yung ilog, gumawa ng malaking drainage. Di ba? Mas maayos sana kung yung ilog, you dredge it, pinalaki mo, pinalapad mo, pinalalim mo, at nagamit as a natural waterway. Sa Marikina, ganun ang ginawa natin. Ay, Yung Marikina River ang ating dinredge. We dredge it by administration. We capacitate the local government unit by acquiring dredging machine. Hindi yung dredging na ginagawa kadalasan ng DPWH by contract na mhm. kadalasan naroon ng corruption. Yes. Kasi dredging napakahirap Favorite defy ng silt na nade-dredge mo. Yun ang fa pinapaliwanag ko nga kay opo. President yun. We Favorite could do it by administration. Yeah, favorite projects daw po 'yan ng mga contractors, diyan po magandang kita daw po. Anyway, Kong, Yun nga, narinig yata. Tama, Sherry. opo. Kong, salamat po sa inyong oras. Patuloy po naming babantayan itong isyung ito. Thank you for your time, Congressman Marcy Teodoro ng Marikina. Magandang hapon po.